Ang Quezon Falls ay isang sikat na natural na atraksyon sa tabing daan na matatagpuan sa kahabaan ng Marilaki Highway sa Infanta, Quezon. Ito ay sikat sa mga motorcycle riders at road trippers dahil makikita ito mula mismo sa Quezon Bridge. Ang talon ay mababaw lamang, ngunit merong malamig at malinaw na tubig na angkop para sa mga gustong magblog, lalo na sa panahon ng tag-init. Kaya samahan ninyo ako sa panibagong lakwatsa para sa isang overnight camping sa Quezon Falls. Ngunit ang tanong, pwede kaya? Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, lakwatsa na! Sa ngayon ay 8:25 na ng umaga at kasalukuyan nating binabaybay itong Marilaki Highway at nakakatagos na tayo dun sa boundary ng Tanay tsaka ng Santa Maria Laguna, no? Bali ngayong araw kasama ulit natin si Jed, nandoon siya sa likod. Ang target namin ngayon ay yung Quezon Bridge. Kasi doon sa Quezon Bridge sa gilid doon naman matatagpuan yung Quezon Falls. Iniisip ko kasi kung pwede bang mag-camping doon sa mismong falls doon malapit, doon sa bandang taas kasi merong second layer na catch basin. Titignan namin kung pwede doon mag-camping. Ito kasi yung Quezon Falls ay falls na matatagpuan lang along the highway sa gilid lang. Tapos wala siyang bayad, wala siyang environmental fee, entrance fee, hindi mo rin kailangan ng tour guide, no? Ang tangi mo lang gagawin doon huwag magkalat, syempre iwanan mo siya na malinis dapat. Meron na rin pala akong vlog niyan, ilalagay ko na lang dyan sa taas. I-check nyo na lang para makita nyo yung itsura ng Quezon Falls, yung sa baba, pati yung sa taas. Bali ngayon pala ay araw ng Lunes, kaya kung mapapansin nyo, napakalinis ng Marilaki Highway, no? Walang masyadong nagmumotor. Yung mga kasabay natin na mga kamote riders kapag weekend, hindi sila present ngayon. Kaya ito rin pala yung araw na napili namin ni Jed para masubukan kung ano yung itsura nitong Marilaki kapag weekdays, no? Monday hanggang Thursday. Kasi kadalasan kapag dating ng Friday, dinudumog na din to ng mga ibang turista. Lalo pag gabi kasi marami na ring establishment dito, mga kainan, tsaka mga coffee shop na talagang dinadayo kahit is oras ng gabi. Ayan, dito tayo ngayon sa Casa Cecilia. Ayan, maganda rin mag-overnight dyan, tsaka masarap din ang mga pagkain dyan. Although may kamahalan yung presyo ng accommodation nila, pero sulit naman, maganda naman yung dyan, camping experience dyan. Eto, kilometer 77, napakaganda ring tambayan yan, lalo pag hapon. Tsaka dito, kahit na mataas ang sikat ng araw, napakalamig pa din. Andito naman tayo ngayon sa barangay Madilay-Dilay na sakop pa rin ng Tanay Rizal, no? Ayan, isa to sa magagandang kalsada dito sa Marilaki. Tapos kung makikita nyo sa harapan natin, napakaganda ng mga bundok. Ito naman yung lihim na lagusan na hindi na lihim dahil marami nang nakakaalam. Yan, tinatawag kasi ito ng mga bumabiyahe dito na lihim na lagusan daw. Itong kainan din na to, yan, masarap din ng pagkain dyan. Tsaka dun, yung view deck nila. Yan, maganda yung dyan tanawin dyan. Approaching ng Santa Maria Laguna marker or Santa Maria Laguna signage. Ayan siya sa kanan. Ayan, may nagpipicture pa, napicturean tayo. Ayun, may mga na rin pala dito, may mga cottage na. Kaya pwedeng tambayan kung sakali magpapalipas ka lang ng maghapon. Tsaka malamig din ang klima dito. Tsaka meron din mga pine tree. Ito na pala yung Jariel's Peak. Napansin ko lang sa area, parang umaliwalas siya. Tapos napansin ko parang pinagtatabas yung mga sanga ng puno na nakasobra sa daan. Parang gano'n yung napansin ko sa mga dinaanan namin. Siguro dahil nga idadaan dito yung mga LEC,
tsaka ibang parte ng windmill project doon sa Tanay. Kasi baka nga naman siguro sumabit. Umaliwalas yung parte na to, no? O dahil siguro maaraw. Hindi, maliwala. Naputulan. Sige, oh. Naputol no? Kinabasan no? Oo. Oo, to, tabas yung mga puno, yung mga Pre, oh. sanga. Tagilid. Saan? Kanang kaliwa? Kaliwa. Kaliwa din. Oo, ayun, Ano? ayun, may palatandaan ng mga natabas. Oo. Okay, nagtabas nga, ay ito rin oo, natabasan, tama. Nagtabas nga sila ng mga sanga ng puno. Yung mga sumobra sa daan. Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright. Don't come and try to share some of this light now. Give me a beat and I Alam can ko, show you malapit-lapit na tayo sa ano, sa Keroset Bridge. Oh, ito na, pagkaliwa natin, nandito na yung ano, Keroset Bridge. Tapos sa right side, andyan yung daan papuntang Keroset Falls. Ay, mga bata dito na mais, no? Mais, no? Oh, mais. Ayan, dito yung ano, Keroset Falls. Ayan, oh. Ayun. May tao. May sa baba. Hindi ko makita yung tao eh. Pero kasi doon tayo dadaan sa taas mamaya. Ayun, oh, may hagdan. Doon tayo sa taas. Okay. Sa ngayon medyo mahina yung tubig, pero malinis pa rin, oh. Kitang-kita mula dito. Tara, doon tayo sa tindahan mag-ano muna, pahinga. Bali, iniwan na lang namin ni Jed yung ano, motor namin doon. Kay nanay sa may tindahan. Tapos lakad na lang kami papunta doon sa falls. Ayan, nagpalit na ako ng outfit pati si Jed. Tapos maliligo kami doon. At i-check muna namin kung pwede mag-overnight. Kasi mayroon pag dinala namin yung gamit namin doon. Sayang lang yung mabigat pa naman. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Ayun na yung falls, oh, sa harapan natin. Tapos dito, oh, meron na palang mga kubo. May ginawa na ditong ano, accommodation. Ayun, oh, mga cottages. Ano mga itsura niyan? Ayun na yung falls, oh. Woo! Ganda. Uy, meron pang ano, meron ang papag na kawayan. Ito, uy, lamig ang tubig. Ito, so pwede tayo maglagay dito ng ano, mga gamit natin. Halimbawa, gusto nyo magluto o kaya pagkain, pwede dito. Tapos ayun yung falls, oh. Ganda. Nabanggit pala kanina nung ano, isa sa mga lokal na nakatira dito sa lugar. Ito daw palang falls na to, may nakabili daw. Kaya kung mapapansin nyo nga kanina, sinantado na yung hagdan. Tapos may mga cottage na inilagay. Pero
nalaman ng DENR daw na may ginagawang activity dito sa falls. Eh dahil nga ito ay protected area, pinagbawal yun. Tapos nahinto ngayon yung pagde-develop itong lugar, which is magandang bagay yun kasi mas maganda siya na manatili na ganito, no, na raw, na talagang mapipil mo yung kalikasan, no, yung nature. Tulad niya na may mga nag-iwanan ng basura, kaya pag ito ay na-develop, mas magiging ano to, marumi. Saka malamang mas nasasalaula to ng ibang dadayo dito. Tignan natin ngayon yung ano, itsura nitong kubo. Yun, wasak na siya. Ayun, pati dun yung pangalawa, oh. Saka yung pangatlo, ayun. Mga wasak na yung ano nila, sahig nila. Okay sana to kung hindi siya nawasak para dito tayo maglalatag ng tent mamaya. Ang problema, wasak na siya. Tapos base sa nakikita ko, wala tayong ano pwedeng paglagyan ng tent. Ayoko naman maglagay dun kasi baka mamaya biglang tumaas yung tubig, no. Wala tayong ano magandang spot. Siguro kung hammock pwede pa. Ay, may mga puno kasi doon, pwede tayo maglagay ng hammock doon. Kaso kung tent, wala talaga tayo malalagyan. Siguro kung hammock pwede din dito. Yan. O sa kabila. Naku, malas. Mukhang hindi tayo makapag-overnight. At saka ang isa pa sa pangit dito, ayun, oh, daming basag na bote, ang daming ano, basura. Ayun din, oh. Grabe. Nasa Laula yung lugar. Dati ang ganda-ganda nito. Napakalinis dito. Ayun, oh. Grabe. Ito rin palang mga cottages na to ay isang taon na daw na nandiyan dyan. Kaya matagal-tagal na palang panahon simula nung huling punta natin dito. Kaya ganyan na rin pala yung sinapit ng mga cottages. Sayang na wala tayong nakitang ano, pwesto dito sa ano, sa Kerosep Falls para mag-overnight camp. Ang ganda pa naman sana ng lugar, pero yun nga, hindi applicable dito na ano, tent ang gamitin. Kung hammock, pwede pa. Ito yung ano, CR na ginawa nila dito. Tingnan natin yung loob. May mga basura din dito, oh. Nakakadismaya lang. Sinalaula yung lugar. Ayan, oh. Mukhang walang tubig. Yung isa, nakabukas yung gripo, oh. Pero wala siyang tubig. Sana hindi na tinayuan ng ganito. Ayun, oh, nakalagay pa, please clean as you go. Ang daming basura, di ba? Sayang talaga. Tapos mula dito, ayun, oh, tanaw nyo na yung ano, Kerosep Bridge. Yan. Na pinatungan na ng ano, parang steel bridge yata yung ibabaw. Ito, oh, yung hagdan. Dati kasi ano lang to, lupa lang siya. Though mahirap akyatin, pero para sa akin okay lang yun. So ito yung ano, Hindumang Kerosep Bridge. Kasi ito yung bago. Bakal siya. Ayan, oh, parang ipinatong lang siya, eh. Ayan, oh. Tapos ito yung ano, view mula dito sa taas, oh. Ayan, Sierra Madre Mountains, nasa harapan natin. Tapos ayun yung ano, yung daloy ng tubig sa baba, oh. Ayan, dyan papunta yung ano, yung tubig galing sa Kerosep Falls. Kung kayo rin pala pupunta dito sa Sitio Kerosep para maligo doon sa Kerosep Falls, ito yung pwede nyong puntahang tindahan, no? Ito, yung tindahan ni Nanay Lita. May ano naman dyan, CR. PCR 10 piso lang naman. Pwede na rin kayo dyan na magpaluto. May mga tinda rin naman siya dyan. Tapos dun sa tawid ng kalsada, doon namin iniwan yung mga motor namin. Kay Ate Lita rin yung ano, area na yan. Time check natin, 1:34 ng tanghali. Sa ngayon binabaybay na namin ni Jed ito Marilaki Highway kasi nga dahil sa hindi tayo pwedeng mag-overnight doon sa Kerosep Falls, kaya ang gagawin namin, maghahanap na lang kami ng campsite na available, no? Kasi hindi kami pwedeng magpagabi dito. So hahanap tayo ng campsite kung saan tayo pwedeng matulog. Kaya dito na natin tatapusin yung ating failed na raw camping doon sa Kerosep Falls na nauwi na lang sa pagligo, no? Na matatagpuan yung falls na yan dito sa Sitio Kerosep, Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Kaya hanggang dito na lang at huwag na magkakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!